King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 5. Unang pagpili ng mga kasanayan sa martial arts. Ang Martial Arts Library ay isang mahalagang lugar sa sekta. Mayroon itong mga koleksyon ng iba't ibang martial skills na nakolekta sa daan-daang taon. Sila ay ginamit upang tulungan ang mga susunod na henerasyon na umaasa na maaari nilang palawakin ang pamilya. Karaniwan, ang bilang at kalidad ng martial arts ng isang sekta ang tumutukoy kung gaano kalakas ang sekta. Naalala ni Zhao Feng na sa Greenleaf Village Zhao family, wala kahit isang martial arts library. Hinati sa 3 palapag ang martial arts library. Sa unang palapag mayroong isang malaking dami ng martial arts, ngunit karamihan sa kanila ay mababa ang ranggo, na may ilang nasa gitnang ranggo din doon. Ang ikalawang palapag ay tila mayroong lihim at tradisyonal na mga pamamaraan ng mga sekta. Karamihan sa kanila ay nasa mataas na ranggo, mayroon pang ang ilang mga pinakamataas na ranggo doon. Gayunpaman, upang makapasok sa ikalawang palapag, kailangan ng isa na nasa 4th rank man lang ng martial path. At ang 3rd floor ay isa lamang alingawngaw, dahil hindi pa ito nabubuksan. Gayunpaman, para kay Zhao Feng, ang 2nd at 3rd floor ay napakalayo, kahit na ang martial arts ng 1st floor ay isang bagay na hinahangad niya. Wala siyang background sa sekta, at ang taong walang background o kakaibang talento ay hindi makaka-access ng mas mataas na ranggo na martial arts. Ang Flaming Metal Fists na mayroon siya ay isang core rank martial art lamang, at ito ay mas mahina kaysa sa isang mababang ranggo na martial art. Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa 2nd rank ng martial path, may karapatan siyang pumasok sa 1st floor at pumili ng martial art. Ang sekta ng Zhao, hindi nakakagulat na isa ito sa 3 malalaking pamilya ng lungsod ng Sunfeather, na sumasakay sa ibabaw ng ilang daang iba pang pamilya. Umakyat si Zhao Feng sa unang palapag, bumibilis ang kanyang paghinga. Sa unang palapag, nakikita niya ang ilan pang mga disipulo ni Zhao, ngunit lahat sila ay gumagamit ng kanilang oras upang pumili ng kanilang sariling mga kasanayan sa martial art. Ayon sa rules, kalahating oras lang para pumili ng mga pumasok sa martial arts library. Kaya lahat ng pumasok sa martial arts library ay hindi nagsayang ng oras. Mayroon akong kalahating oras at kailangan kong pumili ng middle rank martial arts, o 2 low rank martial arts. Huminga ng malalim si Zhao Feng, at nag-scan sa mga bookshelf. Ang 1st floor ng martial arts library ay may ilang libong libro, at bawat libro ay kalahating pulgada ang kapal. Ang paghahanap ng isa o 2 martial arts mula sa ganoong kalaking halaga ay hindi naging madali. Rock Breaking Palm, Angered Dragon Fist, Leaf Picking Sword, hangin na parang paa. Dahil sa iba't ibang uri ng martial arts skills, naging makulay ang mga mata ni Zhao Feng. Shua! Shua! Mabilis na binaliktad ni Zhao Feng ang mga pahina ng mga kasanayan sa martial art na ito sa unang pahina. Ang mga martial arts na ito ay karaniwang may mga buod sa unang pahina. Ang Crazy Wing Blade na parang hangin, malakas na parang kidlat, ay gumagamit ng bilis para manalo. Ang minimum na kinakailangan ay ang 1st rank ng martial path, para sanayin ang kasanayang ito ay karaniwan low rank. Ang Angered Dragon Fists ay maaaring pataasin ang lakas ng cultivator, kayang ilagay ang lahat ng kapangyarihan sa isang atake. Ang minimum na kinakailangan ay ang 2nd rank ng martial path, upang sanayin ang kasanayang ito ay medyo mahirap. Sa tuktok ng middle rank, ang hangin na parang paa. Isang malapit na kasanayan sa pakikipaglaban na gumagamit ng bilis para manalo. Kapag sinanay sa ganap na potensyal, kayang lumaban sa maraming tao at hindi matatalo. Ang mga minimum na kinakailangan ay 1st rank ng martial path, ngunit nangangailangan ng mataas na antas ng pangunawa sa mid-rank. Ang Metal Sand. Pinapataas ang depensa ng katawan. Sa ilalim ng ganap na pag-activate ay maaaring makipag-head-to-head sa parehong ranggo na kalaban. Ang isang taong makapagsanay nito sa isang mataas na antas ay maaaring gumamit ng kanilang katawan at lumaban sa mga espada at talam. Ang mga minimum na kinakailangan ay 2nd rank ng martial path at nangangailangan ng high willpower ng middle rank. Ang mga kasanayan ng martial arts library ay mas malakas kaysa sa mga pangunahing kasanayan sa ranggo, tulad ng inaasahan. Si Zhang Feng ay labis na nasiyahan, at ang mga kasanayang nakita niya ay pangunahin sa mga nasa middle rank.
Matapos lamang tingnan ang 10-10 mga libro, ang kanyang puso ay naantig na ng ilang beses. Gayunpaman, may mga paghihigpit ang martial arts library. Isang middle-rank martial art lang ang kaya niyang ilabas. Kung makakapaglabas lang ako ng ilan noon ay maganda na. Nakaramdam ng ayaw si Zhao Feng at naisip na ito ay hindi patas. Maaari lamang pumili ang mga branch disciples ng isang middle martial art samantalang ang mga pangunahing disipulo ay maaaring pumili ng dalawa. Upang mapabilis ang kanyang pagpili, sinimulan ni Zhao Feng na gamitin ang kanyang kaliwang mata. Sa kanyang kaliwang mata, ang kanyang bilis ay tumaas ng higit sa 10 beses. Shua shua shua. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay gumamit ng hindi kapani-paniwalang bilis upang tingnan ang martial arts na ito. Isang tingin lang ang kailangan niya para maintindihan ang lahat. Sa pagtingin sa mahigit 30 aklat, ganap na kabisado ni Zhao Feng ang nilalaman ng mga ito at inihambing ang mga ito sa isa't isa. Nang mag-scan siya ng higit sa 50, biglang may napagtanto si Zhao Feng. Hindi tama. Biglang natigilan si Zhao Feng. Binalikan niya ang mga alaala niya sa ibang mga libro. Sa isip niya ay lumabas ang laman ng libro at wala ni isang salita ang mali. Ito. Naramdaman ni Zhao Feng ang kanyang sarili na nanginginig sa pananabik. Matapos sumanib sa kaliwang mata, nadagdagan din ang memorya ni Zhao Feng, masasabing kailangan lang niyang tumingin sa isang bagay at hinding-hindi ito makakalimutan. Lalo na nang i-activate niya ang kaliwang mata, parang sinunog sa isip niya ang laman ng mga libro. Hindi inakala ni Zhao Feng na makakamit niya ang kapangyarihan ng hindi makakalimutan. Maraming tsismis tungkol sa mga henyo sa Azure Flower Continent, at ang hindi nakakalimutan ay isa sa mga katangiang mayroon sila. Gayunpaman, ang hindi nakakalimutan para sa karamihan ng mga tao ay ang kanilang memorya ay mabuti, kailangan lang nilang basahin ito ng isang beses at maaalala ang 80 hanggang 70% ng mga nilalaman. Gayunpaman, kumpara sa hindi nakakalimutan ni Zhao Feng, malinaw na mas malakas ang kanyang. Literal na hindi niya magawang kalimutan. Sa kapangyarihang ito, sa Martial Arts Library, ang ibig sabihin nito ay makakapaglabas si Zhao Feng ng ilan pa na mga libro. Mabilis, mabilis, mabilis. Si Zhao Feng ay may hitsura ng pananabik at nagsimulang kabisaduhin ang lahat ng mga aklat na kaya niya. Shua shua shua. Napataas ang kanyang konsentrasyon habang binuklat niya ang mga pahina nang mabasa niya iyon. Basta ang laman ay tinitignan ng kaliwang mata, hindi mahalaga kung salita o drawing, kabisado niya lahat. Kinailangan lamang ni Zhao Feng ng 20 paghinga ng oras upang ganap na matandaan ang isang aklat na may 50 pahina. Hahaha. Hindi nalilimutan. Magaling. Naging maganda ang pakiramdam ni Zhao Feng, ngunit tila mas nabaliw siya habang pinupunit ang mga libro. Ang kanyang mga aksyon ay malinaw na naging dahilan upang tumingin ang ilan sa iba pang mga disipulo. Sa tingin ko ang taong ito ay nabaliw na. Siguro unang beses pa lang niyang pumasok at masyado siyang nasa sabik. Ang ilan sa mga disipulo ay tumingin sa mga kilos ni Zhao Feng at umiling. Lumipas ang oras sa isang iglap. Ang 3/4 ng kalahating oras ay lumipas na. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Feng. Nakaramdam siya ng pagod, ngunit hindi pa rin ito mapigilan ang pananabik sa kanya. Sa puntong ito, siya ay nagnanakaw ng higit sa 100 mga libro ng martial arts. Ang mga martial arts na ito ay pangunahin sa middle rank ng martial arts. Kasama dito ang mga kasanayan sa fists, mga kasanayan sa palm, mga kasanayan sa sword, mga kasanayan sa paghinga, mga kasanayan sa footwork, mga kasanayan sa depensa at marami pa. Dahil patuloy na ginagamit ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata, napagod ang kanyang isip. Sumunod, inilibot ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang lugar at dumapo sa isang lumang martial art book. Ang dahilan kung bakit siya huminto dito ay dahil naramdaman ni Zhao Feng na iba ang mga materyales na ginagamit ng librong ito sa iba. Kinuha ni Zhao Feng ang aklat na ito at nasa itaas ang 3 salita. Lightly Floating Fairy. Binaliktad niya ang unang pahina. Ang Lightly Floating Fairy ay isang high-rank martial art, kayang gawin ang cultivator na gumalaw sa nyebe nang hindi nag-iiwan ng mga marka, naaanod sa ilog at parang isang ibon ang tao. Sa maikling sandali, ang pinakamababang kinakailangan ay second rank ng martial path at ang pagsasanay sa kasanayang ito ay napakahirap. Bilang karagdagan,
ang panloob na lakas ay magpapataas ng puwersa. Ang paggamit sa pinakamataas na kaharian ay magbibigay daan sa isang tao na maging pinakamabilis sa lahat sa ilalim ng 7th rank ng martial path. Inisip ni Zhao Feng na isa lamang itong ordinaryong footwork skill, ngunit pagkatapos niyang makita ang double jump, at nadaragdagan ng inner strength, kumislap ang kanyang mga mata. Lumagpas ang double jump sa mga limitasyon ng middle rank martial arts, kahit na ang ilang high rank ay hindi magagawa iyon. Sa karagdagan, ang inner strength ay nangangahulugan na ang kasanayang ito ay angkop para sa mga martial artist na nasa itaas o nasa 4th rank ng martial path. At ang pinaka-hindi kapani-paniwalang bahagi ay ang paggamit sa pinakamataas na kaharian ay magbibigay daan sa tao na magkaroon ng pinakamabilis na bilis ng lahat sa ilalim ng 7th rank ng martial path. Anong pagmamalabas? Kahit na ang ilang peak rank martial arts ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin ito. Nagningning ang mga mata ni Zhao Feng at walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang basahin ang nilalaman ng lightly floating fairy. Siya ay may isang katanungan sa kanyang puso bagaman, bakit ang isang malakas na kasanayan ay ilagay sa ibabang palapag? At bakit walang matututo nito? Hindi nagtagal, nakita ni Zhao Feng ang dahilan. Matapos baliktarin sa isang kapat ng libro, nagsimulang lumabo ang mga salita. Ang pangunahing dahilan ay ang libro ay masyadong luma, at ang libro ay nagsimulang maghulma. Nangangahulugan iyon na ang aklat na ito ay mayroon lamang isang kaapat ng mga orihinal na nilalaman nito. Nakakalungkot, si Zhao Feng ay labis na nadismaya. Gayunpaman, hindi siya sumuko at ipinagpatuloy ang paggamit ng kaliwang mata sa mga malabong salita. Gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang kaliwang mata, halos makita ni Zhao Feng ang mga salita sa ilalim ng amag. Ito ay lumampas na sa normal na paningin ng isang tao nang hindi bababa sa 20 hanggang 30 beses. Matapos basahin ang 1 hanggang 2 pahina, naramdaman ni Zhao Feng na napagod ang kanyang isip at ang kanyang kaliwang mata ay parang wala na silang kapangyarihan dito. Kung kukunin ko ito, dahan-dahan kong mababasa ang lahat ng nilalaman nito sa ibang pagkakataon. Nag-isip si Zhao Feng hanggang dito. At pagkatapos ay kinuha ang lightly floating fairy palabas sa first floor ng martial arts library. Lightly floating fairy. Gusto mo ba itong libro? Tanong ng matanda na nakasuot ng puting damit na nakakunot ang noo. Oo, magalang na sabi ni Zhao Feng. Ang aklat na ito ay umiikot sa loob ng 1,000 taon at may mga bahagi dito na higit sa high rank ng martial arts. Pagkatapos makipag-usap dito, ang boses ng matanda na nakasuot ng puting damit ay bumaling. Gayunpaman, isang kapat lamang ng aklat na ito ang makikita. Isang mahalagang tala, upang ganap na sanayin ito sa kasanayan ay napakahirap, kahit na ang ilang mga henyo ay hindi maaaring gawin ito. Kahit na gawin nila ito. Sa ilalim ng 4th rank ng martial path, ang potensyal ay pinaghihigpitan. Sa wakas, ang matanda na nakasuot ng puting damit ay nagbabala. Ipapayo ko sa iyo na magpalit ng libro, kung hindi, hindi ka na makakapasok sa 4th rank ng martial path at magiging isang tunay na martial artist. Salamat Elder para sa iyong babala, ngunit ang aking puso ay nagpasya. Si Zhao Feng ay may kalmadong tingin sa kanyang mukha. Sa pagtingin sa pag-alis ni Zhao Feng, umiling ang nakaputing nakasuot na Elder at sinabing. Ang mga kabataang ito ngayon ay lahat ay kumukuha ng pinakamataas na ranggo na aklat na posible. Naniniwala siya na hindi ganap na matututunan ni Zhao Feng ang lightly floating fairy, at umatras, kahit na kaya niya, ano ang magagawa ng isang bahagyang martial art na libro. Umalis sa martial arts library, umuwi si Zhao Feng. Nakaupo sa kanyang kama, ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sa loob ng kanyang isipan ay mabilis na lumabas ang mga nilalaman ng humigit kumulang 100 martial art books. King of Gods, Kabanata 6. Ikalawang pagpili ng mga kasanayan sa martial arts. Ang pagkakaroon ng napakalaking panastos ng martial arts ay nagbigay kay Zhao Feng ng walang katapusang kasabikan. Hindi niya napigilan ang kaligayahan at tumawa ng nakataas ang ulo. Lumipas ang ilang oras hanggang sa kumalma siya. Sa Cloud Country, ang middle rank martial arts skill ay nagkakahalaga ng ilang daang pilak, at ang perang natatanggap ni Zhao Feng bawat buwan ay 10 silver lamang. Siyempre hindi niya maaaring alisin ang mga kakayahan ng mga sekta at ibenta ang mga ito, kung gagawin niya ito ay mapaparusahan siya,
sisirain nila ang kanyang paglilinang at pagkatapos ay sipin siya palabas ng sekta. Kinuha ni Zhao Feng ang 100 libro mula sa martial arts library. Karamihan sa kanila ay mataas ang klase at lahat sila ay may kahit isang nakaraang tao na nagsanay nito para magamit niya ang kanilang karanasan. Gayunpaman, ang pumili ng ilang kasanayan sa martial art mula sa mga aklat na ito ay hindi naging madali. Mabuti na ang lahat ng mga aklat na ito ay ganap na nakatatak sa kanyang isipan, dahil kailangan lang niya ng isang pag-iisip upang ihambing ang mga ito sa isa't isa at piliin ang pinakaangkop para sa kanya. Ang isang martial art ay maaaring magpapataas ng kanyang lakas. Sa kombinasyon ng maraming martial arts, maaari nitong mapataas ang kanyang paglilinang. Gumamit lamang si Zhao Feng ng kalahating oras upang pumili ng 4 na kasanayan mula sa daang aklat. Ito ay ang Lightly Floating Fairy, Angry Dragon Fists, Air-Pushing Breathing Technique at Continuous Meteorite Arrows. Ang Lightly Floating Fairy ay talagang ang pinakamataas na ranggo ng kasanayan sa kanilang lahat, at si Zhao Feng ay may mataas na pagkakataon na malutas ang mga nawawalang salita pagkatapos ng lahat. Pagkatapos noon ay dumating ang Angry Dragon Fists at Air-Pushing Breathing Technique, ang mga kasanayang ito ay nabayaran din sa isa't isa. Ang Angry Dragon Fists ay isa sa mga pinakamataas na libro ng middle rank, at ang pinsalang natamo nito ay mataas. Pinagsama-sama nito ang lakas ng isang tao sa isa at ang kapangyarihan ay hindi kapanipaniwala na hindi ito mas mahina kaysa sa ilang mataas na ranggo na martial arts. Mataas ang inaasahan ni Zhao Feng para sa Angry Dragon Fists dahil pinapataas nito ang lakas ng katawan ng isang tao. Ang malakas na lakas ng katawan ay ang pundasyon at pinakamababang kinakailangan para sa Martial Path Inner Strength. Ang Martial Path Inner Strength ay isang bagay na ginawang isang tunay na martial artist. Ang Air-Pushing Breathing Technique ay isa ring peak middle rank martial art. Nadagdagan ang lakas ng isang katawan, dugo at katawan. Kapag sinanay sa isang mataas na antas, nagkaroon ng pagkakataong maunawaan ang Martial Path Inner Strength. Angry Dragon Fists at Air-Pushing Breathing Technique ay mahusay na gumana ng magkasama, at kapag ginamit ng magkasama, ang kapangyarihan nito ay maihahambing man lang sa mataas na ranggo na martial arts, at nagkaroon ng pagtaas ng pagkakataon na maunawaan ang Martial Path Inner Strength. Tuwang-tuwa si Zhao Feng sa kanyang puso. Para sa huli, Continuous Meteorite Arrows, ito ay isang kasanayang malapit sa mataas na ranggo. Bakit siya pumili ng arrow skill? Ito ay dahil ito ay gumagana ng maayos sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Kung hindi ako matututo ng arrow skill, masisisi ako sa kaliwang mata ko. Si Zhao Feng ay may ngiti sa kanyang mga labi. Maaari itong isipin, na sa mga kakayahan ng kanyang kaliwang mata, siya ay magiging isang natural na godly archer, at kung maperpekto niya ang kasanayan sa palaso. Matapos piliin ang mga kasanayan sa martial arts, nagsimulang maglinang si Zhao Feng. Una siyang nagsimula sa Air-Pushing Breathing Technique, dahil ang malakas na katawan at dugo ang pundasyon ng paglilinang. Kung mas malakas ang dugo ng isang tao, mas malakas ang pinsala mula sa Angry Dragon Fist sa malapitang labanan. Ipinikit ang kanyang mga mata, pumasok ang isip ni Zhao Feng sa nilalaman ng Air-Pushing Breathing Technique. Maya-maya pa, dahan-dahang gumalaw ang dugo ng kanyang katawan. Ganito kadali. Nagulat si Zhao Feng. Ayon sa nilalaman ng Air-Pushing Breathing Technique, karamihan sa mga tao na maaaring gumalaw ng kanilang dugo ay nangangailangan ng hindi bababa sa 4 hanggang 5 araw, o kahit 10 hanggang 15 araw. Hindi kaya henyo ako. Nag-isip si Zhao Feng, at pagkatapos ay hindi sumang-ayon sa kanyang sarili. Dahil kung siya ay isang henyo, kung gayon hindi siya magiging napakahirap na makapasok sa second rank ng martial path. Napagtanto niya na pagkatapos sumanib sa kanyang misteryosong kaliwang mata, nadagdagan ang enerhiya ng kanyang isip. Ang bilis ng kanyang reaksyon, pag-unawa at pag-analyze ay lahat na ngayon ay lumampas sa normal na mga tao. Pang! Pang! Nang matututo siya ng Air-Pushing Breathing Technique, isang tunog ang nagmula sa mga mata ni Zhao Feng. Kasabay nito, sa itim na dimensyon, ang 67 sentimetro na radius ay mahina, ang berdeng ilaw ay umiikot sa mas mataas na bilis. Makalipas ang kalahating araw, sinanay ni Zhao Feng ang Air-Pushing Breathing Technique sa unang antas at ang kanyang katawan ay nagbigay ng mahinang nakakadiri na amoy ng pawis.
Pakiramdam niya ay lumakas ng 30% ang lakas ng kanyang katawan. Nagawa ko. Medyo hindi kapani-paniwala ang pakiramdam ni Zhao Feng. Ang air pushing breathing technique ay nahahati sa 3 antas, at sa sandaling ang isa ay nagsanay sa tuktok ng 3 antas, nagkaroon ng pagkakataong mapasailalim sa martial path inner strength. Pagkatapos ng isa pang kalahating araw, sinanay na ni Zhao Feng ang air pushing breathing technique sa tuktok ng unang antas at doon nagsimulang bumagal ang bilis. Nagbago ang isip niya at nagsimulang magsanay sa Angry Dragon Fists na ipinare sa air pushing breathing technique. Gaya ng inaasahan, sa pundasyon ng air pushing breathing technique, napakabilis ng pag-aaral ng Angry Dragon Fists. Sa loob lamang ng kalahating araw, natutunan ni Zhao Feng ang lahat ng 81 galaw sa isang panimulang antas. Ang Angry Dragon Fists ay may matinding kapangyarihan, lalo na kapag ginamit sa air pushing breathing technique, ang lakas ng pagsabog ay hindi kapani-paniwala. Si Zhao Feng ay lihim na nag-click sa kanyang dila. Ang pinakanakakagulat na bahagi ay na pagkatapos malaman ang Angry Dragon Fists, ang air pushing breathing technique ay nakapasok sa ikalawang antas at lumayo pa ng kaunti. Ang dalawang kasanayang kasama ng isa't isa ay may hindi kapani-paniwalang epekto. Kaya pala sila para sa isa't isa. Tumawa si Zhao Feng sa kanyang puso. Sa susunod na 4 hanggang 5 araw, patuloy na pinag-aralan ni Zhao Feng ang Angry Dragon Fists at air pushing breathing pushing technique, at pareho ang mga kasanayang sinanay sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa oras na ito, ang cultivation ni Zhao Feng ay malapit na sa tuktok ng second rank ng martial path. Medyo mas mahaba lang at maaabot ko na ang peak ng second rank. Tapos hindi rin nalalayo ang third rank. Si Zhao Feng ay puno ng mga inaasahan. Kinabukasan, umalis si Zhao Feng sa bahay at nagtungo sa martial arts library. Ito ay dahil ang lightly floating fairy at continuous meteorite arrows ay nangangailangan ng bukas na espasyo upang magsanay. Hindi nagtagal, dumating si Zhao Feng sa isang sulok ng martial arts field. Ito ay isang lugar kung saan sila nagsasanay gamit ang mga busog at palaso. Swoosh! Isang arrow ang nag-iwan ng after image sa ere, at diretsyong bumaril sa gitna ng target 50 metro ang layo. Mahusay na kasanayan sa arrow. Hindi katakataka na si Brother Zhao Yui ay isa sa nangunguna sa 3 godly archer ng sekta. Marahil ang arrow na ito ay maaaring masira ng diretsyo sa depensa ng isang third rank, at kahit na pumatay ng mga muscular wild beast. Nasa sabik na sigaw ang nanggaling sa gilid. Nakakatakot. Dumating lang si Zhao Feng sa oras at bumulalas. Alam niya na ang kabataang tinawag na Zhao Yui ay sikat sa pagiging godly archer sa sekta. Swoosh swoosh swoosh. Hinayla ni Zhao Yui ang hibla at naglabas ng 5 hanggang 6 na arrow sa bilis ng kidlat, na bumuo ng singsing sa paligid ng pulang tuldok ng gitna. Mabuti. Napakahusay. Nagsimulang maghiyawan ang mga disipulo sa paligid. Hindi na pinansin ni Zhao Feng dahil pakiramdam niya kung susubukan niya, maaari rin siyang maging isang godly archer. Pumunta siya sa isang bakanteng espasyo at kumuha ng random bow. Pagkatapos ay kinusot niya ang kanyang mga mata, na parang may pinupuntirya. Sa sandaling kinuha niya ang busog, ang mga disipulo sa paligid ng bukid ay nakatutok sa kanya. Tingnan mo. Sino yan? Mukha siyang bago. Nakita siya ng isang alagad at nagningning ang kanyang mga mata. Hihihi, ang batang ito ay tinatawag na Zhao Feng at nagmula siya sa isang branch sect kalahating taon na ang nakalipas. Hindi pa nagtagal, narinig ko na nasaktan niya si Zhao Yijian na nasa third rank sa mga panlabas na disipulo. Nabalitaan ko rin na iniwan siya ng kanyang babae ngayon. Pero may mga nakakilala kay Zhao Feng. Disipulo ng pamilya ng sangay. Tayo'y tumaya at tingnan kung gaano karaming mga singsing ang kanyang matatamaan. Ang ilang mga disipulo ay nanunuya kay Zhao Feng. Maging ang godly archer na si Zhao Yui ay nabalisa nito. Ang mga kasanayan sa arrow ay nangangailangan ng talento at integridad. Ito ay hindi isang bagay na maaaring matutunan ng sino mang gustong matuto nito. Si Zhao Yui ay mayabang at mahinang tumingin kay Zhao Feng. Hindi nag-abala si Zhao Feng sa mga taong ito. Bahagya niyang ginamit ang kanyang kaliwang mata at ang target na 50 metro ang layo sa kanyang paningin ay lumaki ng lumaki. Swoosh! Nanginginig ang tali ng palaso at lumipad ang palaso sa himpapawid,
Halos hindi dumapo sa target ngunit pagkatapos ay nahulog sa lupa. Nagsimulang pagpawisan si Zhao Feng dahil ito ang unang beses niyang gumamit ng busog. Hahaha. Ang mga disipulo sa paligid ng bukid ay nagtaas ng ulo at nagtawanan. Muli, si Zhao Feng ay kalmado. Ang pagkawala sa unang arrow ay normal. Susunod, gumamit siya ng mas maraming enerhiya sa kanyang kaliwang mata at pinagsama ang kasanayan sa continuous meteorite arrow sa kanyang puso. Swoosh! Ang pangalawang arrow ay dumiretso sa target at isang singsing ang layo mula sa gitna. Ninth ring. Natahimik ang field. Nanlamig ang mga mukha ng mga tumatawa. Maging ang mga kilay ni Zhao Yui ay magkasalubong. Ang ninth ring, malapit na ito sa gitna. Ang bumaril ng 50 metro ang layo at tamaan ito ay mabuti pa para sa ilang matatagal ng archer. Swerte. Siguradong swerte ito. Tama ka. Ang isang baguhan ay hindi maaaring kunan ito ng tumpak. Ang kanyang unang palaso ay hindi man lang tumama sa target. Nagsimulang muling tumawa ang mga disipulo at tumingin kay Zhao Feng. Gayunpaman, bago nila natapos ang kanilang mga salita ay bumaril sa ere ang ikatlong palaso. Swoosh! Ang palaso ay bumaril na parang ilaw at tumama sa target. Dead center. Muling tumahimik ang field. Maging si Zhao Yui ay nabigla. Lahat sila ay may mga mukha ng pagkalito at nakatayo doon na nagyelo. Hindi masama ang kapalaran ko. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ang kanyang mga labi ay pumulupot muli sa isang ngiti dahil ito ay napatunayan na siya ay may isang pambihirang talento para sa busog. Swerte. Anong meron sa lalaking ito? Karamihan sa mga archer ay may kakaibang mukha. Ang sinumang archer ay isang baguhan mula sa simula. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng isang taong may ganoong swerte. Bata. Kumuha ng isa pang tira. Sabi ng ilang alagad na ayaw. Oo, kumuha ng isa pang tira. Karamihan sa kanila ay tuwang-tuwa at nagsimulang sumigaw. Gustong umalis ni Zhao Feng, ngunit ayaw siyang payagan ng mga taong ito na umalis. Mayroong ilang mga disipulo na third rank ng landas ng militar, at karamihan dito ay mas matanda sa kanya. Mabuti. Ipinagkibit balikat ni Zhao Feng ang kanyang mga balikat at saka muling kinuha ang busog. King of Gods, Kabanata 7. Swerteng muli. Walang magawa, muling kinuha ni Zhao Feng ang busog at dahan-daang hinayla ang tali. Tingnan mo ang tindig ng batang ito, halatang baguhan siya. Kung tumama siya sa gitna sa pagkakataong ito, isusulat ko patabaliktad ang pangalan ko. Ang mga archer sa field ay may nasasabik na mga mukha at tumingin kay Zhao Feng. Ang tao sa karamihan na may pinakamataas na kasanayan ay si Zhao Yui. Siya ay may mukha na puno ng kumpiyansa. Ang mga kasanayan sa archery ay pinahuhusay lamang sa pamamagitan ng pagbaril ng walang katapusang mga oras. Saka ka lang magiging peak archer. Ang kanyang mga salita ay nagpatango sa mga archer sa paligid bilang pagsang-ayon. Pinaikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya ginamit ang kanyang kaliwang mata sa pagkakataong ito. Kung ginamit niya ang kanyang kaliwang mata, halatang tatama ito sa dead center. Nagpa siya si Zhao Feng na maging low-key, kaya bahagya niyang ginamit ang kanyang kaliwang mata. Kasabay nito, ang continuous meteorite arrows na kasanayan sa kanyang isip ay sumanib sa kanyang puso at naging bahagi niya. Ang bawat bahagi ng katawan ni Zhao Feng, maging ang kanyang paghinga, ay nagsimulang magkaroon ng kaunting pagbabago. Ang mga pagbabagong ito ay hindi nabantayang mabuti ng mga tao. Gayunpaman, bilang isang pambihirang archer, kumislap ang mga mata ni Zhao Yui. Swoosh! Ang busog ay bumaril ng isang palaso na tumama sa hangin, at tulad ng isang meteorite, ay dumapo sa target. Dead center. Isa pang 10th ring. Si Zhao Feng ay may maling ekspresyon. Sa pagkakataong ito ay hindi man lang niya ganap na ginamit ang kaliwang mata, ngunit ang mga kakayahan lamang ng continuous meteorite arrows. Akala niya ay mahirap makakuha ng magandang resulta, ngunit hindi niya alam na tatama pa siya sa dead center. Umiling siya at bumantong hininga. Ang kanyang mga aksyon ay naging sanhi ng tensyon sa mukha ng mga alagad. Isa pang dead center, ano ang lalaking ito? Mayroon siyang 2 dead center ngayon, paano magiging maswerte ang isang tao? Ang mga archer na ito ay may nalilitong mga ekspresyon at ayaw maniwala.
Okay, tapos na akong tumira, aalis na ako ngayon. Tinapik ni Zhao Fang ang kanyang damit, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang pana at naghanda na umalis. Sa pagtingin sa kanyang likod, lahat ng mga archer sa paligid ay nakaramdam ng galit. Bata, tumigil ka dyan. Isang malamig na boses ang nagmula sa likuran. Tumigil si Zhao Fang sa kanyang mga yapak at tumalikod. Ang taong tumawag sa kanya ay si Zhao Yui. Si Zhao Yui ay may mukha na puno ng galit at ang kanyang third rank ng martial path ay nakaramdam ng presyon sa mga tao sa paligid niya. Si Zhao Yui ay 17 hanggang 18 taong gulang. Ang katotohanan na siya ay may mas mataas na cultivation na third rank at mas malaki din sa laki kaysa kay Zhao Fang ay nagdagdag ng kabangisan. Itinira ko na ang arrow ko, ano pa ang gusto mong gawin ko? Bagamat malakas si Zhao Yui, at walang tiwala si Zhao Fang na manalo. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na natatakot siya sa kanya. Nag-iinarte ka pa, ngumuso si Zhao Fang. Hindi ka baguhan, nandito ka lang para laruin kami. Pagkasabi nito, natauhan lahat ang mga archer sa paligid niya at tumanggo bilang pagsang-ayon. Hindi nakakagulat na ang batang ito ay napakaswerte, siya ay isang tigre na nagpapanggap na isang baboy. Ang taong ito ay naglakas loob na paglaruan tayo. Ang mga disipulo sa paligid ay naniwala sa mga salita ni Zhao Yui at nagsimulang sumigaw kay Zhao Fang na may galit na mga mukha. Kumalma kayong lahat, ito talaga ang unang beses kong tumira ng palaso. Umiling si Zhao Fang, hindi talaga siya tigre na nagpapanggap na baboy. Ang makakuha ng ganoong magandang resulta ay hindi niya inaasahan. Tinitigan siya ni Zhao Yui at kumislap ang kanyang mga mata. Kahit ako ay nalinlang ng unang 2 palaso. Gayunpaman, ang ikatlong araw. Halatang mataas na ang tindig ng kamay mo. Upang pamana ng 50 metro at pindutin ang gitna ng 2 beses sa isang hilera. Anong uri ng baguhan ang may ganitong uri ng swerte? May dahilan siya sa mga sinabi niya. Hindi mahalaga kung si Zhao Fang ay may 100 bibig, dahil hindi pa rin siya makapagpaliwanag. Ano ang gusto ninyo? Naging malamig ang mukha ni Zhao Fang, kung hindi niya maipaliwanag kung gayon walang saysay na magpaliwanag. Hihihi bata, ang lakas ng loob mong laruin kami. Kaya hindi ka namin hahayaang umalis ng ganoon kadali. Ang lahat ng mga alagad sa paligid ay hinawakan ang kanilang mga kamao at parami ng parami ang mga taong nagsisiksikan. Sister Yufei, mukhang sikat ang lugar na iyon, pumunta tayo at tingnan. Naakit ang ilan sa mga babae ng sekta sa ibinigay na atensyon. Ang mga edad ng mga babaeng ito ay nasa pagitan ng 12 hanggang 16. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng purple na damit. Siya ay may mukha na kasing puti ng nyebe at tila marupok, ngunit ang kanyang kagandahan ay walang kapantay. Masyadong maganda. Sino siya? Isang kabataang kaedad ni Zhao Fang ang nakatayong nasilaw at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa babae. Iyan ang bagong henyo ng sekta na si Zhao Yufei. Karamihan sa mga alagad ng sekta ay alam ang pagkakakilanlan ng batang babae. 14 hanggang 15 taong gulang pa lamang siya at nasa tuktok na siya ng third rank ng martial path. Malapit na siya sa fourth rank at pagkatapos ay magiging isang tunay na martial artist. Ang Zhao Yufei na ito ay hindi lamang maganda, ngunit mayroon din siyang kakaibang talento. Ang ilang mga kabataan ay nagbawi ng kanilang paningin at nakaramdam ng hiya, na parang pakiramdam nila ay hindi sila karapat-dapat kay Zhao Yufei. Si Zhao Yufei ay hindi lamang maganda, ngunit mayroon ding nakakapreskong aura. Para siyang bulaklak. Maging ang mata ni Zhao Yui ay kuminang nang makita niya si Zhao Yufei. Siya yon. Kilala rin ni Zhao Fang si Zhao Yufei. Si Zhao Yufei ay isa ring branch disciple na dumating mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Siya ay may parehong cultivation bilang Zhao Yijan, ngunit siya ay mas bata. Mahirap paniwalaan na ang isang tao mula sa pamilya ng sangay, sa ilalim ng mga mapagkukunan na mayroon siya, ay makakamit ang gayong kaharian. Siguro, ito ay isang henyo. May mga bagay na hindi maaaring mangyari sa mga normal na tao. Para sa isang henyo gayunpaman, magagawa nila ng madali. Noong nakita ni Zhao Fang dati si Zhao Yufei, naisip niyang maganda ito. Bilang isang normal na kabataan sa parehong edad, mahirap hindi maakit. Gayunpaman, sa oras na iyon,
Alam ni Zhao Feng na sa kanyang cultivation at status, siya at si Zhao Yufei ay dalawang tao mula sa magkaibang mundo. Nang makitang lumapit si Zhao Yufei, pumunta si Zhao Yui para magiliw siyang batiin. Napaisip si Zhao Feng, at tumingin ng diretso kay Zhao Yufei. Kung dati, at si Zhao Feng ay nasa harap ng magandang babaeng henyo na ito, iisipin niyang hindi karapat-dapat ang kanyang sarili at matatakot pa siyang tingnan siya sa mata. Pero ngayon, diretso siyang nakatingin sa kanya. Nang tumingin siya sa kanya, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagsimulang gumalaw. Sa kanyang kaliwang mata, ang nakamamanghang figure ni Zhao Yufei ay mas malinaw kaysa dati. Sa pamamagitan nito, nabigla si Zhao Feng. Dahan-dahan, ang mga damit ni Zhao Yufei ay nagsimulang kumupas at halos makita niya ang puti ng nyebe na balat sa loob. Malinaw, ang kanyang kaliwang mata ay walang kakayahang makita. Kahit na gawin ito ay magiging hindi kapanipaniwalang mahina. Dahil lang sa may supervision siya kaya mas malinaw niyang nakikita ang mga bagay-bagay. Ang pagkakaiba ay ang paningin ng mga normal na tao ay nanatili sa isang bagay na malayo, samantalang ang paningin ni Zhao Feng ay maaaring hilahin ito palapit at tingnan ito sa ilalim ng malapitang distansya. Kaya naman nagkaroon ng tiyak na epekto na one-on-one. Sa oras na ito, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay itinulak sa buong kakayahan nito at sa loob ng itim na dimensyon, mas mabilis na umikot ang mahinang berdeng glow. Biglang naglaho ang mga damit ni Zhao Yufei, maging ang kanyang katawan ay halos ganap na makita. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang pag-ikot ng kanyang dugo, nakita pa niya ang malabong purple na aura sa loob ng kanyang mga ugat. Napakalakas ng talento ni Zhao Yufei. Malapit na siyang magkaroon ng martial path inner strength. Labis na nagulat si Zhao Feng dito at huminga ng mahabang hininga. Sa mga tuntunin ng edad, mas matanda lamang siya sa kanya ng 1 taon, ngunit mayroon na siyang mga tagumpay na medyo mataas. Sa Azure Flower Continent, karamihan sa mga martial learners ay nanatili sa 3rd rank ng martial path magpakailanman dahil hindi nila naiintindihan ang martial path inner strength at naging 4th rankers. Gayunpaman, si Zhao Yufei, sa edad na 14 hanggang 15 ay halos ganap na naunawaan ang konsepto ng martial path inner strength. Ang mga araw bago siya maging isang tunay na martial artist ay hindi malayo. Ang kaliwang mata ko ay walang ganap na kakayahang makakita, ngunit nararamdaman ko pa rin ang dugo at lakas ng loob ng mga tinitingnan ko. Tumalon ang mata ni Zhao Feng at ito ang naging conclusion niya pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sa oras na ito, ang pangunahing focus, tila may naramdaman si Zhao Yufei at tumingin kay Zhao Feng. Hindi itinago ni Zhao Feng ngunit isinara niya ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Si Zhao Yufei ay nakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso habang siya ay nahubaran at nakikita ang lahat ng kanyang mga lihim. Anong nangyari dito? Binawi ni Zhao Yufei ang kanyang tingin at nagtanong. Little Sister Yufei, ito ang nangyari. Pinalaki ni Zhao Yui at ng iba pa ang buong pangyayari. Nakikita ko. Tumingin si Zhao Yufei kay Zhao Feng. Alam ni Zhao Feng na sa ilalim ng mga kondisyong ito ay hindi niya maipaliwanag. Bata, dahil sa iyong mga nakaraang aksyon, nagdulot ka ng galit ng karamihan. Bibigyan kita ng pagkakataong humingi ng tawad sa lahat. Mayabang na sabi ni Zhao Yui. Humingi ng tawad. Wala naman akong ginawang masama kaya bakit kailangan kong humingi ng tawad? Pinilipat ni Zhao Feng ang kanyang dila. Kung hihingi ka ng tawad sa amin, hahayaan namin ito. Parang maginoon na sabi ni Zhao Yui. Halatang mahusay siyang gaganap sa harap ng dilag na ito. Humingi ng tawad. Imposible. Sinabi ni Zhao Feng. Lahat ng sinabi mo noon ay kung ano ang iniisip mo mismo. Nang sabihin niya ito, lahat, pati na si Zhao Yufei, ay nagtaas ng kilay. Ang Zhao Feng na ito ay medyo mayabang. Si Zhao Yufei ngayon ay may masamang impresyon kay Zhao Feng. Magaling kang makipagtalo diba? Tumawa si Zhao Yui sa halip na magalit. Kung hindi ka hihingi ng tawad, huwag mong isipin na makakaalis ka. Ang mga disipulo sa paligid ay nagsimulang lumapit kay Zhao Feng. Gumagamit ng higit pa para mas kaunti ang pakikipaglaban. Si Zhao Feng ay may mukha ng panunuya at sumulyap kay Zhao Yufei. Nagbago ang mukha ni Zhao Yui at ng kanyang mga kasama. Sa harap ng henyo at magandang babae na ito, halatang maginoo ang mga ito,
at ang paggamit ng higit pa para hindi mabugbog ay hindi masyadong maganda. Mabuti. Ang mga mata ni Zhao Yui ay umikot at may nililinlang ang kanyang puso. Hindi na tayo gagamit ng higit pa para matalo ang mas kaunti. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, ngunit kung kaya mo lang akong talunin sa mga kasanayan sa pana. Tama iyan. Dahil pareho kayong archer, gamitin ninyo ang inyong lakas para magsalita. Maaaring maging judge si Little Sister Yufei. Sumang-ayon ang lahat at nagsimulang maghiyawan. Tumawa si Zhao Yui sa kanyang puso, ito ay tulad ng pagbaril ng 2 ibon gamit ang isang palaso. Sa pamamagitan ng isang paligsahan sa palaso, magagawa niyang humingi ng tawad si Zhao Feng at hindi mawalan ng kilos. Maaari rin niyang ipakita ang kanyang mga kakayahan sa harap ni Zhao Yufei, marahil ay makuha pa ang kanyang puso. Paligsahan sa kasanayan sa archery. Pakiramdam ni Zhao Feng ay wala nang magawa na sabihin pa. Sige, mag-uusap tayo gamit ang ating mga lakas. King of Gods, Kabanata 8. Makapangyarihang kasanayan sa archery. Nagdulot ng matinding galit si Zhao Feng, kaya hindi man lang siya nag-abalang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Mabuti. At least may lakas ka ng loob. Tuwang-tuwa si Zhao Yui dahil madali itong nagtagumpay sa kanyang plano. Una niyang inisip na lalaban si Zhao Feng at kailangan niya ng pampatibay loob, hindi niya alam na ganoon kadaling tatanggapin niya. At nang matalo si Zhao Feng, ang kailangan lang niyang gawin ay humingi ng paumanhin, nag-iwan iyon ng kaunting puwang para siya ay umatras. Little Sister Yufei, paano kung ikaw ang maging tagapagpasya? Sabi ni Zhao Yui habang nakangiti kay Zhao Yufei. Sa mga tuntunin ng talento at paglilinang, si Zhao Yufei ay isa sa nangunguna sa karamihan, kaya siya ay may karapatang humatol. Sige. Tumanggo si Zhao Yufei, ngunit hindi nagpakita ng labis na interes. Sa kanyang opinyon, si Zhao Yui ay nasa 3rd rank para sa archery kaya hindi siya matatalo ni Zhao Feng. Di nagtagal, nagkaroon ng bukas na espasyo ang larangan. Ang mga taong gustong manood ay dumami sa 30 katao. Mayroon kaming nakababatang kapatid na babae na si Yufei dito ngayon, kaya malinaw na gagamitin ni Zhao Yui ang lahat ng kanyang kakayahan. Ang lahat ng mga archer ay puno ng pag-asa. Walang alinlangan ang lahat ay nagpasya na si Zhao Yui ang mananalo. Sa halip na isang paligsahan, ito ay mas pipiliin na isang pagtatanghal ni Zhao Yui. Halika. Tinawag ni Zhao Yui ang ilang kabataan at dinala nila ang 4 na target. Hindi nagtagal, ang 4 na target ay nakaayos sa isang tuwid na linya, pwesto sa harap niya. Ang bawat target ay may distansyang 10 metro sa pagitan nila. Dahil napakaraming tao ngayon dito, ipapakita ko ang aking espesyal na galaw na Continuous Eagle Arrows. Si Zhao Yui ay may mukha na puno ng ngiti. Continuous Eagle Arrows. Ang mga disipulo sa paligid ng lahat ay may nasa sabik na mga mukha. Maging si Zhao Yufei ay nagpakita ng kaunting interes. Sa harap ng karamihan, naglakad si Zhao Yui sa harap ng 4 na target. Dahil mayroong 4 na target na nakaayos sa isang tuwid na linya, gamit ang normal na mga kasanayan sa archery maaari lamang nilang matamaan ang isa sa harap. Huminga ng malalim si Zhao Yui at sabay-sabay na naglabas ng 4 na arrow. Pupunta ba siya sa? Gulat na gulat ang lahat. Sa oras na ito, ang busog ni Zhao Yui ay hinayla ng husto, na bumuo ng isang buong buwan na nakaharap sa itaas. 4 na arrow ang inilagay lahat sa string. Ha! Huminga ng malamig ang lahat. Sa sandaling iyon. Swoosh! 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 4 na palaso ang sumakay sa himpapawid, bumuo ng 4 na perpektong arko, at tulad ng mga agila, bumubulusok patungo sa kanilang mga target. Pa! 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 Halos sabay na tumama ang 4 na arrow sa dead center sa 4 na target. Oh my God! Naghiyawan ang lahat sa nakita. Kaya ang mga arrow ay maaaring mabaril sa ganitong paraan. Hindi nila kailangang lumipad ng diretso, maaari silang kurbaho. At dahil sa gravity, mahuhulog sila sa kanilang mga target. Perpektong naitala ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang mga ruta. Ang kinahinatnan nito ay nagpabagal sa kanyang puso. Continuous Eagle Arrows. Matagal bago tuluyang tumahimik ang lahat. Anong mataas na antas ng kasanayan sa archery? Baka sa mga mata ni Zhao Yufei ang pagkagulat. Salamat sa panonood.
Nakita ni Zhao Yui ang reaksyon ni Zhao Yufei at natawa sa sarili. Bata, oras muna. Nang matapos si Zhao Yui, lahat ng kanilang mga tingin ay lumingon kay Zhao Feng na puno ng panunuya. Walang naniniwala na ang kakayahan ni Zhao Feng sa pag-archery ay maihahambing kay Zhao Yui. Hayaan mo akong mag-isip ng kaunti. Kinuha ni Zhao Feng ang isang busog at sa kanyang isip, ang continuous meteorite arrows ay muling sumanib sa kanyang puso. Sinuri niya na imposibleng talunin niya si Zhao Yui, maliban kung mayroon siyang dagdag na ilang araw. Kaya hindi siya makagamit ng mga normal na paraan para talunin si Zhao Yui. Ang mga mata ni Zhao Feng ay tumingin sa kalangitan at pagkatapos ay sa archery field habang siya ay nagpasya kung ano ang kanyang gagawin. Sige, sisimulan ko na. Dahan-daang naglabas ng palaso si Zhao Feng. Ang unang palaso. Binawi niya ang isang palaso at walang ingat na ipinutok sa langit. Anong ginagawa ng lalaking ito? Huminto ang lahat. Gayunpaman, sa oras na ito, isang tunog ang nagmula sa langit. Pang! Isang itim na anino ang bumagsak mula sa langit. Nanlaki ang mata ng lahat dahil isa itong agila. Hindi masama ang kakayahan ng batang ito sa pag-archery dahil napakadali niyang mabaril ang mga ibon mula sa langit. Maliit na pakulo lang. Si Zhao Yui ay may mukha ng paghamak. Sa katunayan, kahit na si Zhao Feng ay gumawa ng mabuti, ito ay walang halaga kumpara sa kanyang continuous eagle arrows. Pang! Pang! Nagpaputok si Zhao Feng ng dalawa pang palaso. Bawat palaso na ipinuputok niya ay nakapatay ng ibon. Bata, huwag mong ipagmalaki ang iyong kalokohang kakayahan, bilisan mo lang at aminin ang pagkatalo. Isang archer ang naiinip na nagsabi. Pakiramdam ko ay mabuti na ang kamay ko ngayon. Si Zhao Feng ay hindi nag-abala sa kanya, dahil nakita niya ang pakiramdam noon. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, at ginamit ang lahat ng kapangyarihan niya sa kaliwang mata. Sa sandaling iyon, ang kanyang kaliwang mata ay kumikinang na malabong berde. Swoosh! Ang isa pang palaso ay bumaril sa kalangitan, kasing bilis ng kidlat. Mula sa langit ay bumaba ang isa pang itim na anino. Malamig na tumawa si Zhao Yui ngunit hindi nagsalita. Oh my God! Ang palasong ito ay nagpabagsak ng dalawang ibon. Bulalas ng isang archer. Narinig iyon ni Zhao Yui at tumingin. Totoong mayroong dalawang ibon doon. Isang palaso, sa dalawang ibon. Tumalon ang puso ni Zhao Yui. Hindi niya akalain na si Zhao Feng ay may ganoong kataas na kasanayan sa pag-archery. Kahit si Zhao Yui ay walang gaanong tiwala dito, nakadepende ito sa swerte para sa kanya. Ang katawan ng mga maya ay maliit at napakabilis lumipad. Ang pagpana ng isang arrow at pagpatay sa parehong maya ay katumbas ng continuous eagle arrows ni Zhao Yui. Sabi ng isang archer. Ito ay pampaganya lamang. Ngumiti si Zhao Feng. Bumilis ang puso ng karamihan. Mayroon pa kayang mas mataas na kakayahan si Zhao Feng. Hindi nagpaliwanag si Zhao Feng. Ngunit dahan-daang itinaas ang kanyang pana at binaril sa isang target na 50 metro ang layo. Ano ang ibig sabihin nito? Walang nakaintindi sa ibig sabihin noon. Ang 50 metro ay 100 hakbang. Ang pagpana ng target na 100 hakbang ang layo, kahit na ang gitna, ay wala kahit saan malapit na may kumpara sa continuous eagle arrows o isang palaso, sa dalawang ibon. Swoosh! Ang mga arrow ni Zhao Feng ay humiwa sa hangin at dumapo sa target na 50 metro ang layo. Pang! Ang palaso ay hindi man lang tumama sa gitna. Tumama lamang ito sa mga panlabas na gilid. Pinunasan ni Zhao Feng ang kanyang pawis at nagpakawala ng mahabang hininga. Hahaha! Ang palaso na ito ay halos makalampas sa target. Nagsimulang nagtawanan ang mga alagad. Natawa din si Zhao Yui. Hindi sinasadyang napalampas ba ni Zhao Feng? Gayunpaman, nang tumingin sila kay Zhao Feng, mayroon siyang mukha na puno ng kumpiyansa. Bilang hukom, si Zhao Yufei ay mayroon ding nagtatanong na mukha. Naramdaman niya na ang palaso ni Zhao Feng ay hindi kasing dali ng hitsura nito. Pumunta ka at tumingin. Buong kumpiyansa na sabi ni Zhao Feng. Naglakad ang mga tao upang makita ang palaso. Sa mga panlabas na gilid ng isang target maglagay ng isang palaso at nanginginig pa ito. Gumawa si Zhao Feng ng archer para hilahin ang palaso. Napatingin ang lahat sa palaso.
Hindi nagtagal, nabunot ang ulo ng palaso. Sa ulo ng palaso ay isang bangkay na kasing laki ng gisantes na may mga bakas ng dugo. Ano ito? Oh my God! Ito ay isang langaw. Isang langaw. Napasigaw ang isa sa mga alagad, nagulat. Ano? Maraming mga mata ng mga archers ang halos lumuwa sa gulat. Oh my God! Upang magkaroon ng isang daang hakbang na pagkakaiba at makapatay ng langaw, paano niya ito nagawa? Napakahirap na makakita ng langaw isang daang hakbang ang layo. Ang langaw ay lumilipad din ng random. Paano? Paano ito posible? Namuti ang mukha ni Zhao Yui at nakatitig sa katawan ng langaw, na parang nawala ang kanyang kaluluwa. Kung siya ay swertihin ay makakapagpana siya ng 2,000 gamit ang isang palaso, ngunit ang pumatay ng isang langaw mula sa 100 hakbang ang layo ay imposible para sa kanya. Napakaliit ng langaw. Hindi man lang makita ng mga normal na tao ang langaw mula sa 100 hakbang ang layo. Dito natapos ang paligsahan sa archery. Napagdesisyonan ang nanalo. Ang nagwagi sa paligsahan sa archery na ito ay si Zhao Fang. Mabilis na nakabawi si Zhao Yufei mula sa pagkabigla at seryosong tumingin kay Zhao Fang. Ito ang kanyang unang pagkakataon na seryosong sinusukat si Zhao Fang. Ang kabataang nakita niya ay may kumpiyansa at may kaakit-akit na higit sa maraming tao sa parehong edad. Pwede na akong umalis, hindi ba? Naglakad si Zhao Fang patungo sa labas. Automatikong nagbukas ng landas para sa kanya ang karamihan. Karamihan sa mga tao sa archery field ay natutong bumaril ng mga arrow. Ang mga kakayahan ni Zhao Fang sa pagpana ng palaso ay nagpasuko sa kanila, maging si Zhao Yui ay walang masabi. Pagkatapos niyang lumabas ng archery field, nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang. Malaki ang pakinabang sa kanya ng archery session ngayon. Sa sandaling lumabas si Zhao Fang sa archery field. Hahaha. Zhao Fang, sa wakas natagpuan na kita. Isang malupit na halakhak ang umalangaw-ngaw sa kanyang harapan. Sa sandaling matapos ang mga salita, hinarang ng 3 kabataan ang daan ni Zhao Fang. Makapal ang kilay at mukha ng tagumpay ang kabataan sa harapan. Si Zhao Kun iyon. Maliit na bastos, natalo ako sa iyo noong huling beses. Sa pagkakataong ito, tatalunan kita at pahihingiin ng tawad. Dinilaan ni Zhao Kun ang kanyang mga labi at ang kanyang mga mata ay may tiyak na dami ng deadline sa mga ito. Sa pagkakataong ito ay tatalunan niya si Zhao Fang ng patas, at ipahiya rin siya. Dahil lamang sa natalo siya kay Zhao Fang sa isang galaw sa huling pagkakataon at nakaramdam ng kahihiyan. Natagpuan ni Zhao Fang na ang 2 katulong na dinala ni Zhao Kun ay parehong nasa second rank ng martial path at nandoon para pigilan siya sa pagtakas. Sister Yufei, mukhang may problema si Zhao Fang. Sabi ng isa sa mga babae sa tabi ni Zhao Yufei. Sa oras na ito, karamihan sa mga tao mula sa larangan ng archery ay natagpuan ang pagbabagong naganap dito. Si Zhao Yui ay may namumulang ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa harap ng mga bagay na ito, hindi nakaramdam ng takot si Zhao Fang at mabilis na sinabi. Kumilos ka.